Oh, eto mga kababayan. Dahil nga po sigaw sila ng sigaw na sila ang bagong oposisyon, meron pong mga umalma, mga bossing. Oh. Balita sa ABS-CBN News. Oh, Liberal Party. O yun, grupo nila Senator Trillanes, mga kababayan. Leila de Lima, Shell Jokno, oh, ni Bam Aquino. At Makabayan Black. Oh, grupo naman ni Manuel ng Kabag, mga kababayan. No? Reject claims VP Sara is an opposition leader. Wala pong ganyan talaga, mga kababayan. Ang nakikita kong tunay na mga opposition ho talaga, mga kababayan, yung mga kakamping ho talaga, mga boss. Hindi, eto mga DDS, wala ho yan. No? Ngayon sila naging opposition kasi kumukontra na sila sa gobyerno. Pero ang mga pangontra nila, walang mga katotohanan ho. Walang mga kakwenta-kwenta. Puro bangag ang Pangulo, bangag ang Pangulo. Galing ho saan yun? Galing kay Maharlika? Galing doon sa Kalbo? Sino yun? Si Morales? Natatakbo daw hong Senado? Tatakbo daw po senador si Morales? Oh. Lahat yung paninira lang po eh. Hindi kagaya ng mga kakamping pag nag-opposition ho, mga kababayan, o pag nag-oppose sila sa isang bagay, eh meron silang mga dokumento, Pangulo, ganito yan. Mukhang hindi uubra. Ito yung pag-aaral namin dyan. Eh sila, wala ho eh. Yung pagiging opposition nila, pupunta sa kalsada, tatayo, no, bangag ang ating presidente. Yun na yun. Tapos si Glenn Chong, na sa umpisa sinasabi, talaga pong nanalo ang ating presidente. Nagsalita na ang taong bayan, nanalo talaga si Pangulong Marcos. O nag-intay ng 6 na buwan sa kanyang posisyon, wala. Biglang nandaya na daw po, mga bossing. At take note kada sinasabi yata ni Glenn Chong yun, nandoon si Vic Rodriguez na may paeklabo na pinasok daw po yung kanyang law firm. Pakita nga nung CCTV kung ano yung itsura nung pagpasok ng mga yon. Baka naman pumasok lang, tapos sinabi, may appointment po kami kay Vic Rodriguez. O tapos yun na, pinapasok doon. Pagdating hindi pala. Pero wala namang ginawang kasalbahihan o wala namang sinaktan o walang nanggulo. Di ba? Baka gusto lang talagang mauna sa pila. Tapos ibinintang na ho sa administrasyon. Ibinintang na ho kay Pangulong Bongbong Marcos at sa asawa nito. Di ba? Ganyan ang labanan ho sa kanila eh. Akala nila, yung mga pagganyan-ganyan ho nila, mga boss chief amo sir, ang tawag na sa kanila, opposition. Sabi ni Ryan Reyes, Mark, balak kitang gawaan ng animated character noong panahon ng eleksyon kasama si Direk Freddy at Maharlika. Kaso si Maharlika bumukike. Thank you for supporting President. Naku, salamat po. Tatanggapin ko po yan, sir. Saan dito? Magtulungan na lang sana para di tayo naiisahan ng mga ibang bansa. Tulong-tulong tayo ng labanan ang mga nabubuli sa kaso nga ako yung dun sa mga DDS dahil sila kontra kay Pangulong Bongbong Marcos, ayun, kampe doon sa mga bumubuli sa atin, mga kababayan. Di ho ba? So, yun po yung pagkakaiba ng mga nagpapanggap lang na sila ay opposition at totoong mga opposition po talaga, mga kababayan. Kaya ako naisip-isip ko, sabi ko, sa susunod na eleksyon, sa 2025, pagboto ko, pinapadala ho dito sa amin yan Sunday Kalma, shoutout sa iyo, sir. Pinapadala ho sa amin yan, mga kababayan dito sa Cayman Islands. Sabi ko, hindi na ako boboto, kung sakali yung line up ng administrasyon, hindi ko type lahat, hindi ko lahat iboboto yun. Kasi tingnan nyo na lang nangyari. Harry Roque. Diba? Nagpakita ng totoong kulay pagkatapos ng eleksyon nung hindi nanalo at hindi nabigyan ng posisyon. Siguro wala namang kaposi-posisyon dyan kay Harry Roque. Tingnan nyo na nga, puro chismis lang ang pinagsasasabi. Tas buti, hindi ho nabigyan ng posisyon. Di ba? Si Binoy. Di ho ba? Si Binoy. Kaya sabi ko, kung sakali,
maglalagay pa din ako, no, nung mga kandidato na oposisyon, mga kababayan, para magkaroon ng check and balance. Sa 12 ko, kunyari 8 galing sa administrasyon na talagang pinili ko, sinala ko na ito hindi babaliktad 'to para kay Pangulong Bongbong Marcos talaga ito, no, para makatulong sa kanya. Tapos 3 o 4 yung mga oposisyon para maging balanse at merong magtatama at magche-check, mga kababayan. So yan yung plano ko kung sakali na dumating. Pero lahat yon mga boss chief, amo sir, kumbaga talagang pag-aaralan kong maigi. At titingnan kong maigi kung talagang eto bang ito mga to kasi yung mga opposition po, mga bossing, no? Para sa bayan at pag-unlad naman din po ng bayan ang hangarin nila Ganon din po yan. Hindi po pag sinabing opposition, ay nako, gustong magpabagsak ng gobyerno yan. Hindi po. Para sa pag-unlad din po ng bayan ang hangarin niyang mga yan, mga bossing. Kaso, meron lang silang mga nakikita na, hindi ubra to ang ginagawa ng gobyerno. Mukhang mali to Kailangan i-correct natin. Kailangan tawagin natin yung pansin. Yung mga nakaupo na hindi tayo agree dito at ipaliwanag natin. Kaso, ito, yung grupo, no, ni Duterte, iba sa kanila. Pagpapabagsak ng gobyerno ang pakay nila, ang gusto nilang mangyari. Para pumalit si BP Sara, para nasa kanila ulit yung posisyon. Para sila ulit ang administrasyon upang sa ganoon, mga kababayan, pero sabi nila, mangyayari ito. Mangyayari ito after ng June 30. But June 30 pa? Hindi nga daw kasi before June 30. Kasi pag before June 30, hindi pwedeng mag-re-elect si BP Sara noon. Kasi wala pang 2 taon. So after ng June 30, 2 taon na onwards, mga kababayan, pwedeng mag-re-elect. Parang may pagka-Gloria Macapagal Arroyo, yung mga pinaplano daw ho nila, mga kababayan. Galing Parang lulusot yan. Parang kakayanin nila ang puwersa, no, ng mga sumusuporta po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Paunti sila ng paunti Di ho ba? Tapos ngayon, ayun, tingnan nyo, dahil wala na silang, kumbaga wala nang malugaran Wala sila sa administrasyon. Wala sila sa oposisyon. Aagawin nila yung pesto ng oposisyon. Oposisyon na lang kami. Tingin ng taong bayan ho sa kanila, Pogosisyon. Pogosisyon. Yun yung kanilang pwesto ngayon, mga kababayan. Dumako tayo sa susunod nating topic. Yan na, si BP Sara At yung sinasabi nilang sila ay oposisyon. Laos. Hindi uubra. Eto, dumako tayo dito, mga kababayan. May nagbabanta na aalis sa PDP laban. Diyos ko po, Lord, ano na nangyari dito sa PDP laban na ito? No? Ano na ang nangyari dito sa PDP laban na to? Unang mga umalis, yung mga kaalyado ni Governor Gwendolyn Garcia, mga kababayan. Tapos merong napabalita, parang 60 katao ang umalis sa PDP laban.